Nagpuntahan ang mga mahilig sa mga dessert para manood sa pandaigdigang tournament. Ang araw na ito ay ang ikalawang at huling araw ng Patisserie World Tournaments. Maraming mga kandidato ang naglaban para sa pwestong ito, ngunit may partikular na kandidato na pinapanood ng lahat. Ang kandidatong ito ang siyang nagpahanga sa lahat mula sa simula ng seremonya. At mayroon pang mga sabi-sabi na siya ang magiging pinakamagaling na patisserie na nabuhay sa mundo. Para sa partikular na seremonya, layunin niya na lumikha ng isang sculpture, at ayon sa kanyang plano, ay lumikha siya ng isang sculpture na gawa sa asukal. Ang sculpture ay napakalaki na maging sa imahinasyon ay hindi mo aakalain, at nang matapos niya ang kanyang gawa, ay lubos na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Napakasaya niya na matutupad na ang kanyang dati ay pinapangarap. Narinig niya ang anunsyo na lahat ng mga kandidato ay dapat dalhin ang kanilang mga sculpture sa labas para sa huling pagsusuri at paggrado. Kaya nagtawag siya ng tulong mula sa isa sa kanyang mga kasamahan upang tulungan siyang dalhin ang sculpture na ito. Napakalaki ng sculpture na hindi niya kayang dalhin ito mag-isa. At habang sinisikap nilang dalhin ito ng magkasama, ay nakita niya ang kanyang pangarap na unti-unting nahuhulog sa kanya. Nakatayo siya roon at pinagmasdan ang sculpture na tuluyang nahulog at bumagsak sa kanyang ulo. Nabagsakan siya at nagumpisa siyang magdugo, at sa kanyang huling sandali sa mundo, ay nagtataka siya kung siya'y mamamatay na. Hindi niya matatanggap na siya'y mamamatay habang tinutupad ang kanyang mga pangarap. Iniisip niya na mula pa noong ipinanganak siya, nagtrabaho na siya para sa araw na iyon. At sa araw na ito, nagkataon na ito pala ang araw ng kanyang kamatayan. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. At iniisip niya na masama ang Diyos. Habang isinasarado niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang isang tinig na nagtatanong kung gusto niya ng ikalawang pagkakataon. Sinasabi ng tinig na handa itong bigyan siya ng ikalawang pagkakataon na ninanais niya. At mula sa araw na iyon, tatawagin siyang Pastry Miller Mort. Gaya ng sinabi ng tinig, na-reincarnate siya muli sa ibang mundo at natagpuan ang kanyang sarili bilang isang batang anak ni Casserole Mort at Agnes Mort. Ang bagong kasal na magulang ay naninirahan sa isang blanko at tuyot na lupain. Nakuha ito ng kanyang ama bilang reward mula sa digmaan, ang lupain ng Mortel. Ang lugar ng Mort ay sobrang tuyot na halos hindi makapag-produce ng trigo, maliban sa iba pang mahalagang bagay na kailangan ng tao upang mabuhay sa puok na iyon. Gusto ng kanyang ama na gawing maayos na puok ang tuyong lupain para sa lahat. Sa tulong ng lahat sa komunidad, sinimulan nilang taniman ang lupa at sinusubukang palagwin ang trigo. Sa wakas, tagumpay na nakapagpalago sila ng trigo. Ngunit mukhang ito na lamang ang maaaring itanim mula sa lupain na iyon, patuloy silang nagtatrabaho ng matyaga. At sa loob ng ilang taon, ang dati walang laman na bayan ay naging maingay na ng kaunting dahil sa mga taong nakatira at mga pamayanan sa paligid ng lupain ng ama ni Pastry. Si Casserole ay isang bayani ng digmaan. Interesado ang kanyang ama na e-train siya na maging tulad nito na isang sundalo. Kaya kahit nasa ika-9 na taon pa lamang si Pastry, nagsisimula na siyang mag-espada kasama ang kanyang ama. Ngayong araw na ito, nakatayo siya sa tabi ng puno at nag-e-ensayo kasama ang kanyang ama. Sinasabi ng kanyang ama na palaging napapalayo ang kanyang atensyon habang nagte-training at dapat subukan niyang mahawakan ng mas mahusay ang kanyang espada upang makalaban ng mas maayos. Mayroon siyang mga espada na sinusubukan habang lumalaban kay Casserole, ipinapaliwanag naman niya ang kanyang bagong buhay. 9 na taon na ang nakalipas mula nang ma-reincarnate siya at napatunayan niyang napakaganda ng kanyang buhay. Mayroon siyang napakabait na ama at ina. Siya ang bunso sa pamilya at mayroon siyang 5 nakatatandang kapatid na babae. Tinatrato siya ng maayos ng mga ito, tunay nga. Ini-enjoy niya ang pagmamahal ng mga ito, maliban sa katotohanang ang lupain na kanilang tinutuluyan ay maaaring magtanim lamang ng trigo at hindi kahit munggo o anumang iba pang mahalagang bagay na magagamit niya sa paggawa ng mga desserts. Namiss niya ang paggawa ng mga sweets at hindi niya ma-imagine mabuhay na hindi gumagawa nito. Nawala ang atensyon niya kaya nahampas siya ni Casserole at nahulog ang kanyang espada, at siya'y natambe sa harap ng kanyang ama. Sinabi niya talo na siya, gusto pa sana ng kanyang ama na mag-training. Isa sa mga miyembro ng komunidad na siyang tagapag-alaga ni Casserole, si Fuel, ay lumapit sa kanila at tinawag si Casserole. Pumunta si Fuel at sinabi sa kanila na halos oras na para sa kanilang hapunan kaya dapat nang itigil ang kanilang pagsasanay para kumain. Sinabi ni Casserole kay Pastry na dapat nang itong umuwi at magpahinga.
Tinanong niya si Fuel kung bakit ito pumunta. Sinabi ni Fuel na mayroon siyang dalawang balita. Ang unang balita ay mabuting balita samantalang ang pangalawang balita ay masama. Kaya dapat piliin ni Casserole kung alin sa dalawang balita ang gusto niya unang marinig. Sinabi naman ni Casserole na gusto niyang marinig ang dalawang balita. Pero mas maganda kung mauna ang mabuting balita. Sinisimulan ni Fuel ang magandang balita at sinasabi sa kanya na naging maayos ang kanilang pagtatanim ng munggo at mayroon silang napakagandang 6 taon, at sila'y nagagalak tungkol dito. Inaamin niya na ang magandang resulta ay dahil sila ay sumunod sa payo ni Pastry nang sabihin nito na dapat nilang lagyan ng lime ang kanilang pagtatanim ng munggo at magkakaroon iyon ng mabuting ani. Tinanong ni Fuel kung saan siya kumuha ng magagandang mungkahi at sumusubok si Pastry na isipin kung paano niya magagamit ang munggo. Sinasabi niya na maaari nilang gamitin ang munggo sa paggawa ng mga desserts at sinimulan pa niya ang idtalye ang mga dapat gawin. Tiningnan siya ng mga matatanda na may kasamang kalituhan at tinatanong kung ano ang sinasabi niya at kung saan niya narinig ang lahat ng mga bagay na iyon. Hindi niya maaaring sabihin sa kanila na siya'y nagre-reincarnate. Kaya sinasabi niya sa kanila na nagpapantasya lamang siya. Pinunan nila na ang kanyang mga pagpapantasya ay madalas na hindi kapanipaniwala. Matapos iyon, naalala ni Casserole na mayroon pangalawang balita si Fuel. Tinanong niya ito kung ano ang masamang balita at sinabi ni Fuel na ang mga bandido na sumalakay sa lupain ng Restes ay hindi pa nahuhuli at papunta na ang mga ito sa kanilang lungsod. Ang pag-atake ng mga bandido iyon sa kanilang lungsod ay nangangahulugan ng isang bagay na ang mga bandidong iyon ay sisirain ang kanilang mga pananim at nanakawin ang kanilang mga ani. Si Pastry ang higit na apektado dahil ang kanyang pangarap na maglikha ng mga desserts sa mundong ito ay nagsisimula pa lang at hindi niya papabayaan na basta na lang ng sino man ang kanyang pangarap na buhay. Sinabi ni Fuel na halos 50 ang mga bandido iyon at darating sila sa lungsod sa loob ng 2 buwan. Sinasabi niya na ang tanging paraan para makaligtas ang kanilang lungsod sa pagsalakay na iyon ay magplano tungkol dito. Mukhang imposible iyon para kay Pastry dahil kung bibilangin nila ang lahat ng mga lalaki sa kanilang lungsod at maging sa mga karatig bayan, abot lamang 30 ang kanilang makakalap. Pero ang idea ito ay walang patutunguhan dahil imposibleng manalo ang 30 na kanilang makukuha laban sa 50 na armado na mga bandido. Naghahanap din si Casserole ng solusyon. Pumunta siya sa kanal at nagpanukala na maghanda sila ng patibong para sa mga bandido bago pa man sila dumating. At susubukan na humingi ng dagdag na suporta mula kay Count Retes. Mukhang isang posibleng ideya iyon. Ngunit hindi sila tutulungan ni Count Retes. Ang dahilan ay dahil wala silang kakayahan matalo ang mga bandido, na nagpapakita na mahina sila, at kung ang mga miyembro ng maliit na komunidad nila ay magtagumpay na matalo ang mga bandido sa halip na mga ito'y magdudulot ng masamang reputasyon dito, kaya gugustuhin din ng Count na sila'y matalo sa laban. Ang nakikita nilang solusyon ay matalo sila para tulong sila ng katabing lungsod. Yun din naisip ni Casserole, habang sinisikap ni Fuel na humanap ng solusyon, sinasabi nito na ang tanging solusyon ay gamitin si Pastry. Ibig sabihin, dapat gamitin nila ang sanctification ni Pastry para magkaroon siya ng magic. Nakita ni Casserole na ito magandang idea, kaya tinatanggap niya ito. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya kay Agnes at sa kanyang anak na si Josephine na isasama si Pastry para sa sanctification sa susunod na linggo. Agad na tumanggi si Agnes, ngunit napapayag siya ng kanyang asawa na ito ay para sa ikabubuti ng kanilang lungsod at pamilya. Kaya't natural na pumayag siya. Ang sanctification ay isinasagawa sa mga batang nasa edad 13 hanggang 15 at masyadong bata pa si Pastry. Kahit na nais ito ni Pastry, nauunawaan niya ang dahilan kung bakit tutol ang kanyang ina. Pumayag si Agnes na magsimula ng paghahanda at humingi siya ng tulong kay Josephine. Nagngit iyan ang dalawa sa mungkahi at nagets ni Pastry ang ibig sabihin nito at alam niya na ito ay hindi magandang ideya. Nagumpisa silang bihisan si Pastry para sa paghahanda at sinimulan ito sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanya ng mga pambabae na damit. Nagtawanan ng dalawa dahil ang mga damit ay bagay sa kanya. Nagdala rin sila ng make-up na gagamitin sa kanya. Pinagsuot at pinaglalaroan siya ng kanyang mga kapatid na babae at ina na parang isang laruan. Pinasuot siya ng mga pambabae na damit at pinasuot rin ng mga alahas. Hindi siya talaga makapagreklamo dahil hindi nakikialam ang kanyang ama. At mas malala pa ang sitwasyon noon kapag kasama niya ang ibang mga kapatid niya.
Umaasa at nagdarasal siya na maging isang adult na siya at makalaya na mula sa mga stress sa araw ng kanyang sanctification. Pumunta siya sa bukid kasama ang kanyang ama na nagtatanong kung bakit siya mukhang pagod sa araw ng kanilang pag-alis. Pinaalala niya kay Casserole na siya ay nagtrabaho sa nakaraang mga araw, ngunit tinawanan lang siya. Casserole, dumating din si Agnes at si Josephine at bago sila umalis, dumating din ang ibang mga bata sa nayon upang magpaalam sa kanya. Nag-teleport at dumating sa capital city na Bovodia. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang napakalaking lugar. At ang unang lugar na kanilang pinuntahan ay ang palengke. Nakakita siya ng iba't ibang mga candy at matatamis na mga bagay. Hindi niya alam na meron mga ganito sa mundo na iyon dahil hindi niya pa ito nakikita noon. Sinabi naman niya na gusto niya ang mga iyon. Nangako naman ang kanyang ama na kung pumasa siya sa proseso ng sanctification, papayagan niya siyang pumili ng anumang gusto niya sa palengke. Nag-isip si Pastry ng eksaktong bagay na gusto niya sa palengke at bigla niyang napansin ang isang bagay na hindi niya inaasahang makita doon. Nakita niya ang mga mansanas na kinatuwa niya. Sinabi ng kanyang ama na ang mga ito ay bangkas at kabilang ito sa mga bihirang matagpuan sa kanilang lungsod dahil ito'y inaani sa hilaga. Sinabi ni Pastry sa kanyang ama na dapat silang bumili ng ilan sa kanilang pag-uwi at pwede niya itong itanim sa kanilang lungsod. Napakasaya ni Casserole sa talino ng kanyang anak. Umaasa siya na sa talino ni Pastry, na gagawin itong malaking lungsod na may malakas na army. Sa kabilang banda, ini-imagine ni Pastry na makakapagluto siya ng mga mansanas, gumawa ng apple pie, lumikha ng honey sa pamamagitan ng mga bubuyog, at gawing napakatamis ang mundo. Dumating sila sa simbahan para sa kanyang sanctification at sinabi ni Casserole ito sa pari. Ngunit para sa pari, masyadong maliit si Pastry. Pero sinimulan pa rin nila ang proseso sa kabila ng lahat. Sa bahay tinanong ni Josephine si Fuel kung ano ang tunay na kahulugan ng sanctification, at pinaliwanag ni Fuel na ito ay isang proseso kung saan natutukoy nila ang bilang ng mga magic ng isang bata. Para sa proseso ikukulong nila ang bata sa isang madilim at walang laman na silid hanggang sa makita nila kung hanggang saan ang kaya nito. Ang rason ay dahil ang magic ay lumalabas lamang pag walang tumulong dito at sa ganun ay magagamit nito ang magic nito. Kinulong nila si Pastry sa loob ng 1.5 araw. Pero sinabi ng pari na kailangan niyang tiyakin na matapos ang proseso. Sinasabi niya na nagulat siya na kinakaya ni Pastry. Iniisip ni Pastry ang mga matatamis na bagay at hindi niya alam ang anumang bagay hanggang sa tumawag ang kanyang ama upang gisingin siya makalipas ang 2 araw. Sinabi ng pari kay Pastry na sinubukan na siya at kailangan niyang selyuhan ang proseso sa pamamagitan ng kasulatan. Habang binabasa ng pari ang kasulatan, nakita ni Pastry ang kanyang sarili na pumapasok sa isang trance at nakikita nilang lahat ang mga espiritual na lumitaw sa paligid niya. Pagkatapos nito kinumpirma ng pari na mayroong malakas na magic si Pastry. Binigyan ni Casserole ang pari ng mga barya at umalis. Pumunta sila sa palengke kung saan bumili sila ng mga mansanas. At pagkatapos nilang bumili ng sapat, ay binigyan sila ng 2 apple ng tindero bilang mga regalo sa kanila. Umupo sila upang kainin ito kasama ang kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama na hindi dapat malaman ng kanyang ina at Josephine na sila ay kumain ng pinakamasarap na mansanas. Sa kabilang banda, sinuri ng pari ang mga barya at sinabi na hindi ito sapat para manahimik siya. At ibubunyag niya ang pinunta ni Casserole sa simbahan. Samantala, inatake ng grupo ng mga bandido ang nayon at inipon ang kanilang nakaw na kayamanan sa gitna ng nasusunog na nayon. At masaya ang mga ito sa kanilang nakuha. Samantala, habang abala sila Casserole sa kanilang mga layon, sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na nagsimula na ang mga tulisan sa kanilang galaw at sinamsam at sinunog ang isang nayon sa Lip Tavern na malapit sa kanilang teritoryo. Ito'y malaking balita na nagdulot ng pagkabahala kay Casserole dahil kaka-rating lamang niya mula sa kabisera 3 linggo pa lamang ang nakalipas upang simulan ang proseso ng pagsasaayos ng kanilang nayon. Ang balitang nagawa na nga nilang abutin ang teritoryo ng Lip Tavern ay nagpapahiwatig na kailangan na nilang madaliin ang kanilang mga preparasyon dahil hindi na sapat ang 2 linggo pang natitira bilang paghanda sa kanilang nayon sa posibleng pag-atake ng mga tulisan. Kaagad na ipinaabot ni Casserole ang isang mensahe kay Pastry para sa kanilang mga kanayon sa isang agarang pagpupulong. Samantala, nag-alala naman na nga siya na ang pag-atake ng mga tulisan ay maging hadlang sa kanyang pangarap na lumikha ng isang mundo na puno ng mga kahanga-hangang mga pagkain.
Umaasa siya na magtagumpay ang kanyang ama sa kanyang mga plano na protektahan ang nayon kahit na mayroon lamang napakaliit na bilang ng tauhan na tutulong. Sa parehong oras, nagutos si Casserole sa iba pang mga taga-nayon na punuin ang kanilang mga balon ng buhangin at agad na lumikas sa kanilang mga tahanan. Lahat sila'y nagmadali papunta sa pangunahing nayon kung saan ginamit niya ang pagkakataon upang hatiin ang mga lalaking may kakayahang makipaglaban pati na rin ang mga magsasaka na pinag-utos niyang punuin ang kanilang mga imbakan ng pagkain. Tinitiyak niya na bawat isa ay may tungkulin at habang nagaganap ito, ipinaalam sa kanya ni Fuel na ang mga supply ay tatagal lamang ng 3 araw at nagmungkahi na marahil ay kailangan nilang bawasan ang rasyon ng pagkain. Nabahala naman na nga itong si Pastry habang pinapanood ang mga gumagawa ng sandata. Bagamat nagtratrabaho sila ay sadya silang mabagal dala na rin ang kanilang edad. Nag-aalala siya na hindi kakayanin ng mga lalaki ang isang mahabang labanan sa mga tulisan habang isinasaalang-alang ang mga paraan upang matulungan ang kanyang ama. Sinamahan siya ni Mark at Louie, ang mga itinanghal niyang mga tenyente na dumating upang tulungan siya. Sinabi nila sa kanya na ipagutos sa kanila kung ano ang dapat gawin. Dapat silang maglingkod sa kanya tulad ng kanilang mga ama na naglilingkod sa kanyang ama na may titulong Village Suzanne. Ang ideya ng pagkakaroon ng mga tagapangalaga sa kanyang edad ay nagpapangamba sa kanya. Kaya't sinasabihan niya silang dalawa na magpakatulad na normal na mga kaibigan noong kanilang kabataan sa halip na ituring siya bilang isang maharlika. Nais niyang makapaglaro lamang kasama ang iba pang mga bata sa nayon tulad ng dati. Ngunit ang panganib ng mga nagwawasak na mga tulisan ay nagwasak sa kanilang simpleng pamumuhay. Pagkatapos ay inutos niya sa dalawang ito na tipunin ang maraming maliliit na bato tulad noong bata pa lamang sila. Bagamat walang ideya ang mga ito kung ano ang plano niya sa mga bato, sinunod naman nila ang kanyang mga tagubilin. Gayunpaman, habang ginagawa nila ito, pinaalala rin niya sa kanila na maging maingat sa kanilang paligid at bumalik agad sa nayon sa sandaling mapansin nila ang anumang hindi pangkaraniwang bagay. Doon nagsimula na nga silang kolektahin ang mga bato na may kasamang isang basket, sabay mga bato at inilalagay sa mga basket. Tinanong ni Louie si Mark kung alam niya kung anong klaseng mahika ang nakuha ni Pastry. Sinabi ni Mark na itinatago ni Pastry ang kanyang mahika dahil nag-umpisa pa lamang siya at nagpapraktis kung paano ito gamitin. Iniisip ni Louie na maaaring ito'y isang kahanga-hangang bagay para itago ni Pastry at ilihim. Ngunit pasakali ni Mark na siya pa rin ang pinakamahusay pagdating sa labanan at hindi siya papatalo rito. Noong mga sandaling iyon, narinig naman na nga ni Mark ang isang tunog na nanggagaling mula sa loob ng kagubatan. Una, iniisip ni Louie na ginagawan lamang siya nito ng kalokohan. Gayunpaman, matapos silang makinig ng maigi, nagkaroon sila ng katiyakan na ang mga tulisan ay patungo na sa nayon. Kaagad silang bumalik sa nayon at ipinaalam sa lalaking nasa pinto na nagtungo upang tanggalin ang tulay sa harap ng pasukan at isara ang pinto sa mga darating na tulisan. Biglang naging kabalisa-balisa ang lahat ng mga kanina ay kalmado at nagduda kung magagawa ba talaga nilang makipaglaban sa mga kilalang tulisan na nagkasunog-sunog na ang mga bayan ng mga nayon sa daan. Sa mga sandaling iyon dumating na si Casserole. Sinabi niya sa kanila na hindi nila dapat hayaang pasukin ng mga tulisan ang nayon dahil ibig sabihin nito'y papatayin ang kanilang mga asawa at mga anak, aangkinin ang kanilang mga ari-arian at susunugan ang kanilang mga tahanan. Sinabi niya ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanilang nayon at binigyang lakas loob ang mga kalalakihan at hinikayat na protektahan ang kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng talumpati na ito, nagawa niya na bigyan ng tapang ang mga lalaki at agad silang kumilos sa kanilang mga posisyon habang naghihintay sa mga tulisan. Nagmungkahi si Fuel na maaaring maghintay ang mga tulisan hanggang sa magkanya-kanya sila bago umatake dahil hindi nila lubusang kilala ang lugar at lugi sila rito. Gayunpaman, sinabi ni Casserole na tiyak na aatake sila dahil ang ibang teritoryo na kanilang sinakop ay kulang sa pagkain upang patuloy na suportahan ang kanilang malaking tropa. Nagmungkahi siya na maaaring sila'y kulang na sa pagkain at malakas na naniniwala na hindi sila magdadalawang isip bago sila umatake sa nayon. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nananatiling may pangamba si Fuel na maaaring maling desisyon na patuloy na puyatan ang mga mamamayan sa buong gabi dahil magdudulot ito ng malaking disadvantage sa kanila, kung sakaling magpasya ang mga tulisan na palipasin ang gabi at atakehin sila kinabukasan. Tinanong ni Casserole ang kanyang matalinong anak na si Pastry kung ano ang opinyon niya sa bagay na iyon,
ngunit sinabi ni Pastry sa kanila na kulang pa ang kanilang impormasyon tungkol sa mga tulisan para gumawa ng mga pag-aakala. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang suriin ang kanilang supply at bilang ng mga kalaban upang malaman kung ano ang kanilang dapat gawin, tulad ng paghahanda sa pagpapakain sa maraming tao. Naaliw siya sa pag-iisip tungkol sa usapin at sa pagtangka na malutas ito gaya ng kanyang dating buhay. Ngunit pagbalik niya mula sa kanyang pagmumuni-muni, ay nagpa siya na si Casserole sa kanyang susunod na hakbang. Kasama niya si Fuel upang suriin ang base ng kalaban at tukuyin ang lakas ng kanilang puwersa. Iniwan niya si Pastry sa pangangasiwa ng nayon at nagtungo agad upang mag-imbestiga, batid niya ang mga panganib na kasama nito. Kapag wala na siya, sinabi ni Pastry kay Mark na ipaabot ang mensahe sa Northern Gate na gamitin ang flame arrows bilang tanda ng pagdating ng mga kalaban. Inutusan rin niya si Louie na sabihan ang mga manggagawa na ihanda ang mga apoy at mga arrow na gagamitin kapag dumating ang oras. Inabisuhan rin niya ang dalawang ito na ang mga arrow ay naglalaman ng purpose, at iyon nga ay ang tulungan ang kanyang ama na makabalik sa nayon sakaling maliga sila sa gitna ng gabi habang hinahabol sila ng mga tulisan. Nagmungkahi naman si Mark na gamitin na lamang niya ang skill niya na teleportation, ngunit sinabi ni Pastry na hindi niya magagamit ito dahil hindi niya maiuuwi si Fuel at ang mga kabayo dahil sa limitasyon ng bigat. Sa loob ng nayon, natagpuan ni Pastry ang ilang natatakot at sa gayon ay pinatibay ang kanyang determinasyon na protektahan sila bilang kapalit ng kanyang ama, anuman ang mangyari. Samantala, sinimulan ni Casserole at Fuel ang kanilang investigasyon sa kagubatan. Ginamit niya ang kanyang mahika upang obserbahan ang base ng mga kalaban mula sa malayo. Natuklasan niya na hindi lamang mga ordinaryong tao ang mga tulisan kundi mga dating sundalo na mayroong 5 magagandang kabayo. Natuklasan din niya na umaabot ang bilang ng mga tulisan sa 70, kung saan ginawang conclusion ni Casserole na mga profesional ang mga ito. Iniulat rin niya na kinuha ng mga tulisan ang ilang mga mamamayan bilang mga bihag at nag-iisip na ibenta sila bilang alipin. Matapos tapusin ang kanilang investigasyon, nagmadali silang tumungo sa base ng mga tulisan upang biglain ang atake. Iniulat ng mga alipin sa kanilang amo na iniwan na ng mga kapitbahay na mga nayon ang kanilang mga tahanan habang sila'y naghahanda para lumipat sa pangunahing nayon. Biglang nagpakita si Casserole at ang kanyang katiwala at tapat na si Fuel mula sa kung saan at sinimulan ang pagpaslang sa mga tulisan. Nakatuon sila sa pagpatay sa mga mahihina habang minamadali nila ang kanilang pagtungo. Sinubukan ng lider na bigyan babala ang kanyang mga tauhan at maging maingat sa mga kabayo. Gayunpaman, sinubak pa rin nilang gawin ang kanilang formation, ngunit nasupil na ang kanilang mga kasamahan sa laban. Nagpa siya si Casserole na masyadong mapanganib na magtungo at lumusab ulit sa kalaban kaya inatasan niya si Fuel na umatras na muna pabalik sa nayon. Sinundan kaagad ito ng pangunahing grupo ng mga tulisan. Kahit na sinubukan ng kanilang lider na pigilan sila sa plano na ito, nagawa nilang hiwalayan ang ilan sa mga tulisan mula sa pangunahing grupo sa nayon. Isang pana ang ibinato kaagad. Napansin nila ang kanilang pagdating mula sa malayo. Iniisip ni Fuel na marahil naglagay si Pastry ng pampasabog dahil ipinagutos niya sa mga bantay na panain ito. Bagaman wala silang ideya sa kanyang plano, nagpa siya silang dumaan sa ibang ruta pabalik sa nayon. Kapag naabisuhan si Pastry tungkol sa paparating na mga kalaban, pinagsama niya ang kanyang mga batang tropa na agad na nagpatuloy sa pagbabato ng mga bato sa daan gamit ang kanilang pambabato. Sinunog nila ang mga bato upang mas malaki ang pinsala, at ang hakbang na ito ay nagresulta sa paghinto ng paghabol ng mga tulisan. Salamat sa napakagandang plano ni Pastry, patuloy nilang ibinabato ang mga nag-aapoy na bato sa mga tulisan na nahihirapan tukuyin kung saan nanggagaling ang atake. Sa gayon, ginamit ni Casserole at Fuel ang pagkakataon na atikihin ang mga tulisan habang sila'y nalilito. Nang nakahabol na sa kanila ang lider, nagpa siyang lumapit diretso sa gate upang pigilan ang atake. Tumalon siya mula sa bangin ng walang tulay at nagtagumpay na maabot ang kabilang dulo ng hindi nasaktan. Sumunod din sa kanya ang kanyang mga kasama at tumalon. Sa parehong oras, sinubukan ng mga mamamayan sa gate na atikihin sila gamit ang kanilang mga kasangkapan, ngunit madali niyang iniiwasan ang kanilang atake habang naglalakad papunta sa ibabaw ng pader. Nagtagumpay siya na makalusot sa pader at agad na nagsimula na pumatay ng mga mahihinang mamamayan isa-isa sa isang galit na labanan. Isang mandirigmang kaagad na humarap sa kanya sa isang paglalaban habang pinipigilan ng mga bata ang iba pang mga tulisan na nakalusot sa pader.
Dito napansin niya na ang mga bata ang tunay na mga problema sabay dito nilusob niya. Nagtungo siya sa kanila ngunit sinagip ni Pastry ang mga ito sa panganib, at nagresulta ito sa pagkasugat ni Pastry. Agad tinutukan ng tulisan si Pastry gamit ang kanyang tayback sa leeg nito. Dahil sa nangyayari, nagdalawang isip ang ibang mga mamamayan na lapitan siya. Habang abala ang lahat, napansin ni Pastry ang isang lalaking lubhang nasaktan at ginamit niya ang kanyang mahika upang e-cage bansyan ang mga pinsalang nadarama ng lalaki sa iba pang mga tulisan. Lahat sila ay biglang sumisigaw sa sakit nang walang kamalay-malay kung ano ang kanilang sinapit. At habang nag-aalala ang leader sa pag-unawa sa mahika ni Pastry, isang bata ang biglang na lamang siyang binato. Pabato na rin po ng like at subscribe. Salamat!